Ayun, magandang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao, sa ating pong mga ka-business, mga kapapis at mampanig ng mundo. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po muli si Taong Gala. Sa araw na ito mga idol ay magbibigay lang ako ng reaksyon dito po sa video kung saan binisita ng mga kagwang si Intoy at nalaman nilang wala roon. Pero mga idol, bago po tayo magpatuloy, hilingin ko sana sa inyong lambing naman po para po kay Mr. Ka-Business Official, yung pong Papa Dins TV, Ka-Business Family, and of course kay Mrs. Ka-Business. Bueno, alam niyo po mga idol, pauna lamang bago tayo magpatuloy, sana po ay wag magagalit kung wag po tayong magalit kung ito po ang tinuturan ko. Ang sa akin lamang ay payong kapatid. Una po sa lahat, nararamdaman natin bilang reactor, bilang ka-business. Kung nagkakaroon ng problema ang ka-business, ramdam natin yan. At ito yung dapat na iniiwasan natin. Bakit? Kasi presko pa sa ating mga damdamin, sa ating mga kaisipan, sa lahat ng mga followers, presko pa yung sitwasyon ng pagkawala po ni Anime. So kumbaga nalulungkot pa ang buong ka-business. Plus ito na naman, magkakaroon ng panibagong video na lalabas na makikita nila na hinahanap si Intoy at Nika. Ano po yung mga pinupunto ko rito? Okay, sa ganitong pagkakataon, kung maaari sana ay magkaroon ng konkretong paghahanap bago magbigay ng mga reaksyon. Kasi alam niyo po ba, habang ginagawa yung video, naiintindihan ko yung mga kagwang kasi video, nagagawa sila ng video. Pero para sa akin, kung inyo pong mararapatin, ito po naman ay payo lang. Mainam kung magkakaroon tayo ng pagkakataon na hindi muna tayo magbibigay ng conclusion. Bagamat walang eksaktong conclusion na sinabi ang mga kagwang doon po sa kanilang pag-uusap. Andun po si Bay, si Stong, si Bornok, nandoon po. So, ang sa akin lamang is hanapin muna kung ano ang dahilan bakit nawala sila. Kasi anong daw habang nag-uusap sila, hindi ko alam kung na-carried out lang. Pero kung titingnan po natin yung unang arangkada ng pag-uusap, nagkaroon ng parang nabigyan ng idea na may problema pala na kinakaharap sila Intoy. Ito po yung ito po yung sinasabi kong crucial. Kasi parang oo, ang hangad natin ay ipaalam sa mga followers, pero sa ganitong sitwasyon na inaalam natin o hindi natin alam kung ano ang dahilan, kung nasaan sila, magkakaroon yan ng parang nape-preempt yung kanilang pag-alis. Siyempre mababasa nila yung comment section. Pag nabasa nila ang comment section, dahil sa mga statement na nabitawan at narinig ng mga followers doon sa video, mas lalong makakadagdag ng problema. Di po ba? Ano po yung mga salita doon sa comment section? Baka daw nawak-wak na sila, baka ganito. Hindi natin masisisi yung mga comment na yan. Bakit? Dahil dito halimbawa katulad doon na naisa bulaslas nila na matagal na palang hindi nagpupunta sila Intoy. Pangalawa, yung pong hindi sila nagsasagot sa GC, di ba? Sa mga GC nila, di ba? Nasabi yun mga idol. Ang mga ganitong problema ay hindi makakadagdag. Ang ganitong klaseng usapin ay hindi makakadagdag bilang solusyon doon sa mga nangyari. Bagkus nakapagbigay ito ng kuryosidad sa mga manunood at maaari silang magbigay ng conclusion o negatibong conclusion para kay Intoy at Nika. Ganong hindi pa nahahanap at hindi pa nalalaman kung ano nga ba ang dahilan, kung nasaan nga ba sila, kasi baka nag-vlog lang. So, ito po yung mga punto ko. Makakatulong po siguro para sa ganitong klaseng pagkakataon na
Oo man, magpahayag tayo, pero limitahan ang mga bagay na makapagbibigay ng curiosity sa mga followers at makapagtutulak, magfocus sa kanila para makapagkomento ng negatibo against kay Intoy at Nika. Why? Kasi ang iniiwasan natin, kung ito ay isang malaking problema, na kung may pinagdadaan ng malaking problema si Intoy at Nika, mas dagdag ang comment section. Makakadagdag ang mga tao. Saan kumuha ng komento ang tao? Sa statement na napanood nila. So yun po yung ating kailangan iwasan. Hindi naman po hindi po naman kung hindi po maaari na hindi ihayag kung ano po yung takbo, daloy ng kwento, pero yung mga bagay na magti-trigger para magbigay ng negatibong conclusion, iiwasan po natin. Ngayon, ano po ang dapat? So, hanapin muna kung ano nga ba at nasaan. And then pagkatapos siguro, ako para sa akin, sa ganitong klaseng mga sitwasyon, pagkatapos siguro, kung nagkaroon ng conclusion na, halimbawa, wala talaga sila, umalis na sila, then doon sa kanilang magpupulong, doon pa lang ilahad yung mga observation at na kanilang pinagdaanan. Bakit? Kasi mayroon ka ng conclusion kung saan sila o kung nawawala sila. Di po ba? Ngayon, mga idol, ang problema nito, may lumabas na panibagong video. Di po ba? Pinuntahan ni Mr. Kabisnes. Now, panoorin niyo po yung video kasi ang aking pong reaksyon ay ihahang ko. Ano po? Dahil panunuorin natin yung pong hiniling ni Nika na titingnan natin yung pong hiling ni Nika na magkaroon ng closed door sila ni Mr. Kabisnes. So, ibig sabihin, mga idol, dito pa lang ay mayroon talagang problema. Kaya lang, kung may problema man, parang na-preempt na ito dahil doon sa mga pinag-usapan ng mga kagwang. Di po ba? Mayroon na silang mga pinag-usapan. Si Nika ay, sila Intoy at Nika hindi nag-response, nagsisin lang, mga ganung bagay na nabibigyan ng negatibong kuryosidad at pag-iisip ang mga tao. So, ang ganitong klaseng pag-aanalisa ay hindi makakatulong para maresolba ang isang malaking problema. Hindi siya makakatulong. Sorry ha, pasintabi. Ito po naman ay payo. Hindi ko rin naman sinisisi sila yung mga ano na nandyan. Hindi ko sila sinisisi. Kasi, na-excite lang sila. Ano po, sa sitwasyon na nasabi nila ang mga bagay na yan. Pero, may mga bagay na mayroon tinatawag na right timing at the right time. Ibig sabihin, hindi naman pwedeng itago kung mayroong mga problema, pero sa tamang panahon, sa tamang oras, sa tamang venue. Kung saan, hindi maaapektuhan yung concern na tao kung sakaling, hindi pa tayo naaabot sa punto ng conclusion bakit nga ba wala sila sa bahay nila. Yun po yung punto. Ako mga idol, itong reaction kong ito ay para lang, hindi makapagbigay ng, kumbaga, kaguluhan, kalituhan, kundi para lang makapagbigay ng advice sa lahat. Hindi naman tayo nagmamagaling, pero naniniwala tayo na pagre-resolba ng isang problema, higit lalo mga idol, na ang mga miyembro ng Kabisnes ay mga taong pinag-isa mula sa iba't ibang komunidad. Ibig sabihin, iba't ibang komunidad, iba't ibang kamalayan, iba't ibang karanasan, at iba't iba ang kanilang level ng pag-iisip. So therefore, mga idol, malaking faktor ito kapag ganitong klaseng problema ang kinakaharap. Iniiwasan lang natin, mga idol, na magkaroon ng mas malalim pang problema ang Kabisnes. Dahil, alam natin, marami ang pinagdadaanan ngayon ng Kabisnes. Ang dami pong mga problemang kinakaharap. Pero, sa ganitong sitwasyon, dapat magkaroon tayo ng yung mga, kumbaga, pag-aanalisa sa bawat sitwasyon. Pag-aanalisa sa bawat salitang bibitawan natin upang sa ganun ay mapunta ito sa punto na hindi mas lalong makalala sa problema. So ito po, abangan natin mga idol, dahil mayroon pong sinabi doon sa latest video. Panoorin nyo po yung latest video ni Mr. Kabisnes, yung pagpunta niya doon.
Mayroon pong sinabi doon si Nika na mag-usap sila ng masinsinan at closed door. So ganito. Siguro for the next video natin mga idol after ng video na yan ay kung mamarapatin lang, pwede magbibigay din tayo ng mga unsolicited advice para po sa buong ka-business. Ano nga ba ang nararapat gawin sa mga ganitong bagay? Hindi man natin pinangungunahan, pero ako bilang reaktor mga idol, wala tayong ibang hinangad kundi magkaroon ng magandang relasyon ang bawat isa dahil lagi tayong naniniwala na ang sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Ako po si Taong Gala mga idol. Please do connect and follow again Ka-Business Official, Mrs. Ka-Business, Papa Dens, and of course the Ka-Business family. Ang lahat po ng mga kagwang, ang lahat po ng mga reactor, mga idol, lalo na po ang inyong abang lingkod Taong Gala. And of course, please comment down below upang sa ganun mga idol ay mas malaman ko rin ang inyong salubin kaparte ka ng video ito. Hanggang sa sunod na video, mapagpalang araw sa ating lahat.